Para saan ho yan? Turo ni Fiona sa mga dalang gulay ni Aling Minda. Kilala niya ang babae. Matagal na siyang nakamasid sa mga to. Nakatira ang mga ito sa malaking bahay malapit sa inuupahan niya. Ay, sa amo ko ito, ma'am. Mga gulay na pinapabili niya. Sagot ng matanda na nagtataka kung bakit kinakausap niya ito. 3 araw pa lang siyang dumating doon sa Santa Catalina. May mission siya kung bakit siya nandoon. Ang akitin ang naglayas na bilyonaryo. Busy po ba siya ngayon? Anong ginagawa niya? Sabihin mo sa kanya may naghahanap sa kanya dito, si Fiona Mariveles. Kilala ko ang amo mo, kababata ko dati yan. Naglayas yan, pinapahanap ng nanay niya. Sabi pa niya sa matanda na mas lalong nagulat sa sinabi niya. Parang mas lalo itong nagtaka sa kanya. Nako, hindi ko po nakakausap si Sir. Kapag sweldo lang at may inuutos. Hindi kami nag-uusap ng mga personal na bagay at kabilin-bilinan niya na wag ako magpapasok sa bahay ng kahit na sino. Anito at mabilis na tumalikod. Mukhang natakot sa mga sinabi niya. Halata ba siyang obsessed? Hindi naman siguro. Tinanaw na lang niya papalayo ang matanda. Makakaisip din naman siguro siya ng paraan kung paano muling makausap ang binata. Maya-maya ay bigla niyang naalala ang huling pag-uusap nila ni Kirk. Bring back home my son, Fiona. It's been years simula nang makita ko siya. Malungkot na wika ni Mrs. Montemayor. Mababakas ang lungkot sa mga mata nito. I have leads na po kung nasaan si Kirk. Ako po mismo ang personal na pupunta sa kanya para kumbinsihin siyang umuwi. Siguro po ay panahon na rin para harapin niya ang realidad. Matagal na panahon na siyang nakastuck sa past. Hindi pwedeng laging ganun. Puno ng determinasyong wika niya dahil siya man ay may sariling agenda kung bakit gusto niyang makita ulit ang binata. Ito lang naman ang first love niya. And first love never dies. Kaya gagawin niya ang lahat para mahalin siya ni Kirk. Fiona, kailangan kong bumawi sa kanya. Pakiramdam ko'y kasalanan ko lahat ng nangyari sa kanya. Kung hindi sana ako nakialam ay hindi siya magkakaganyan. Pero this time babawi ako. Help me, Iha. Ikaw lang ang makakatulong sa akin na pauwiin si Kirk dahil ikaw lang naman ang kaibigan niya na alam ko. May pagmamakaawa na sa mukha ng ginang. Tumango lang siya at niyakap ito. Kahit siguro walang basbas nito ay talagang pauuwiin niya si Kirk. Long overdue na ito sa pagbumukmok. Bumalik ang diwa ni Fiona sa kasalukuyan. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tumambad ang larawan nila ni Kirk na kuha pa mga 5 years ago. Iba pa ang ngiti nito. He was a ray of sunshine. Pero pagkatapos ng insidenteng may kinalaman sa love life nito ay nagbago na to. Bugnutin na, laging galit at hindi makausap. Hanggang sa isang araw ay nawala na lang to. Nag-iwan ito ng sulat sa kanya at sinabi nito na wag na itong hanapin. Kababata niya si Kirk. Actually, mas matanda ito sa kanya ng ilang taon pero mas malapit silang dalawa. Magkasosyo ang negosyo ng mga magulang nila kaya magkakilala ang kanilang pamilya. Ito ang panganay. Si Rafael ang sumunod na kaedad niya at ang bunso ng mga ito ay si Drake. Close naman siya sa 3 pero pinaka-close siya kay Kirk. Para na niya itong kuya noon pero hindi kuya ang pagtingin niya dito. He was her first love, her ultimate love to be exact. At kung hindi dahil sa babaeng yun, sana'y nagkatuluyan na kami ni Kirk. Anya sa isip nang maalala ang dahilan ng paglayo ni Kirk sa realidad. Nakarinig si Fiona ng katok sa kanyang silid. Binuksan niya yon at tumambad sa kanya ang anak ng may-ari ng inuupahan niya. Ate, ngayong araw pong labas ng ermitanyo sa bahay niya. Pupunta po siya dun sa may parola. Pwede niyo po siyang sundan. Anang binatilyo sa kanya. Nagliwanag ang mukha ni Fiona. Ayon sa mga taga doon ay bihira lang lumabas si Kirk sa bahay nito. Binansagan pa ng mga ito na ermitanyo ang binata dahil nga hindi nakikipaghalubilo sa mga taga roon. Nasabi na niya sa mga ito ang misyon niya sa lugar. At nasabi ng mga ito na piling araw lang daw lumalabas ng bahay si Kirk. At ito siguro ang araw na yon. Ngayong araw ba yon? Oo ate, marunong ka bang magmotor? Marunong naman pero yung automatic lang ang alam ko. Sakto, automatic yung motor ko. Ito ang susi. Salamat. Pero paano pala ang daan papuntang parola? Convoy po tayo ate, pero hindi naman gaanong malayo yun dito. Kahit pagbalik, kasama mo na lang yung ermitanyo. Siguro, di ka naman iiwan nun. Sige, ihatid mo na lang ako dun maya-maya. Opo, mga 30 minutes sundan natin siya kapag umalis na siya ng bahay. Saan nito sa kanya?
Tumango lang siya at iniwan na agad siya ng binatilyo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman pero bumilis ang tibok ng puso niya. Pagkalipas ng maraming taon ay muli silang magkikita ni Kirk. Miss na niya ito. Parang ang tagal na mula lang makita niya to. Dati-rati ay lagi silang magkasama. Naging madalang lang ang pagsasama nila nang makapagtapos ito ng college. Naging busy kasi ito sa company ng mga to. Pero kapag may oras si Kirk ay lagi itong napunta sa kanya. Niyayaya siyang kumain sa labas o di kaya naman ay mga ibang bansa. Not until she came. Anya sa isip. Simula nang dumating ang babaeng yon, nawala na ng oras si Kirk sa kanya. Sanay kasi si Fiona na nasa kanya ang atensyon ng lahat. She was an only child. Spoiled pero hindi naman brat. Halos lahat ng pagmamahal ay nakukuha niya sa mga nasa paligid niya. She was a modern princess, pero marunong naman siyang makisalamuha. Hindi siya naiilang sa kahit na anong uri ng tao. May kumatok ulit sa silid niya maya-maya. Ito pala ang binatilyong nagtimbre sa kanya ng paglabas ni Kirk. Tara na ate, nakalis na yung ermitanyo. Hindi niya napigilang humiti. Hindi niya ma-imagine na ermitanyo si Kirk. Sige, susunod na ako. Humarap siya sa salamin at inayos ang sarili. Hindi pwedeng hindi siya maganda sa paningin ni Kirk sa una nilang pagkikita. Kung noon, pinalampas niya ang pagkakataon na akitin ito, pues hindi na ngayon. Lumabas na si Fiona ng silid at nagsimula na silang bumiyahe ng binatilyo. Kahit isang probinsya ang Santa Catalina, ay maganda ang mga daan papunta roon. Isa yung isla. Sa daan ay natatanaw ang dagat at ang magandang sikat ng araw. Siguro ay doon napili ni Kirk dahil napakapayapa at napakaganda ng lugar. Talking about peace of mind. Anya sa isip habang nagmamaneho. Ilang minuto pa ang lumipas ay narating niya ang sinasabing parola kung saan laging tumatambay si Kirk. Andito na po tayo ate. Pwede niyong iwan ang motor niyo dito tapos baybayin niyo yung patrail. Sa dulo po niyon ay nandoon ang parola. Sa baba laging nakatambay ang ermitanyo. Sige, salamat utoy ha. Mamaya na yung tip pagbalik ko. Sabi niya dito at tumango lang ito saka umalis na. Kabado man sa muli nilang paghaharap ni Kirk ay kailangan niyang labanan yon. Matagal na niyang hinintay ang pagkakataon na yon. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa parola ay nag-i-imagine na siya ng pwede nilang maging eksena. Magugulat ba si Kirk? Siyempre. Matutuwa? Hindi siya sigurado. Narating ni Fiona ang dulo ng path trail at natanaw niya ang parola. Luma na yon pero halatang na-maintain ng maayos. Parang ang lungkot tingnan ng parola. Pero nakakagaan nga ng pakiramdam ang tanawin. Mataas na bahagi yun ng lupa na nakatanaw sa dagat. Hinanap niya agad si Rafael at hindi naman siya nahirapan. Dahil may lalaki nakaupo sa di kalayuan. Nililipad ng hangin ang mahaba nitong buhok. Nakasuot ito ng itim na pang-itaas at parang may hawak na alak. Anong nangyayari sa mahal ko? Parang naiiyak siya sa nakikita. Kahit nakatalikod ay ramdam niya ang lungkot. Binigtas niya ang daan patungo dito. Bawat hakbang parang kay bigat. Dahil hindi niya alam ang mga susunod na pangyayari. Kirk? Wika niya nang makalapit dito. Tumiyok pa siya dahil sa pagpipigil na maiyak. Nakita niyang parang nanigas ito sa kinauupuan. Matagal na minuto pa ang lumipas bago ito lumingon. At nang lumingon to, bigla itong napatayo. What are you doing here? Anito nang sa wakas ay humarap sa kanya. Napasinghap si Fiona sa nakikita. Parang hindi na ito ang Kirk Miguel Montemayor na minahal niya. He was so different. Pero ang nararamdaman ko'y ganoon pa rin. He must be Kirk. Anang isipan niya. I'm here for you. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Puno ng kasiglahang wika niya para hindi ipahalata dito na natitense siya. Ngunit walang ekspresyon ng mukha nito. I don't need you here. Go home now. Nakaigting ang pangang wika nito sa kanya. Masama ang tingin. I've missed you, buddy. Wala man lang bang yakap dyan? Humakbang siya papalapit dito pero nakita niyang umurong ang binata. Huwag kang lumapit. Kirk, it's me, Fiona. You don't have to yell. Pilit niyang nilalabanan ang kabang nararamdaman. Just don't come near me, please. Umuwi ka na. Layuan niyo na ako. Ayoko na kayong makita. Maayos na ang buhay ko dito. At hindi na ako si Kirk. He died few years ago. Just go home, please. Frustrated na wika nito sa kanya.
pero determinado siyang iahon ito sa madilim na bahagi ng buhay nito. Ngayong nakikita niya ang sitwasyon nito ay hindi ito pwedeng manatili sa kung nasaan man to ngayon. Tinakbo niya ito at biglang niyakap. Nagulat naman ito sa ginawa niya at parang na-freeze. I missed you, buddy. Hindi mo lang alam kung gaano ko katagal inantay ang sandaling to. Please come back home, Kirk. Please. Hindi niya napigilang umiyak. Wala namang reaksyon buhat sa lalaking yakap niya. Oh God, how she missed this man. Once upon a time, he was her solid rock. Kaya siyang ipagtanggol nito laban sa mga nambubuli sa kanya. Ilang love letter na bang sinulat niya para dito na hindi niya naibigay? Marahas na inalis ng binata ang mga kamay niya sa pagkakayakap dito. Stay away from me. I'm not your body. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na hindi na ako ang kaibigan mo? And please tell my mother na kahit sino pang ipadala niya, hindi ako uuwi. I'd rather die here than go home. At tinalikuran siya nito ngunit hindi siya natinag. Marami siyang baon na lakas ng loob. You can't stay away from me, Kirk. Hindi ako titigil hanggat hindi kita na iuuwi. Please stop living your life in the past. Tapos na ang lahat. You belong here. She belongs to the dead. Patahimikin mo na siya. Sigaw niya dito at natigil to sa paglalakad. Lumingon to. Puno ng galit ang nasa muka. Marahas ang bawat hakbang nito papunta sa kanya. Don't you dare talk to her like that. Wala kang karapatan. Anitong galit na galit, ngunit sinalubong niya ang galit nito. Move on, Kirk. May diin ang bawat salita niya. I have the rights. Kaibigan kita at hindi ko hahayaan na mabuhay ka ng ganyan. Miserable, puno ng galit. Hindi kita titigilan. Tandaan mo yan. At nilampasan niya ito. Kailangan niyang ipakita dito na hindi siya nito matitinag. Suit yourself. Tignan natin kung hanggang saan ka. Puno ng pagbabanta na wika nito sa kanya. Hindi siya natatakot. Matagal na siyang handa. Gusto niyang sukatin kung hanggang saan din ang binata. Hindi siya babalik ng Maynila na hindi ito kasama. Let the game begins. Hindi nakatulog ng gabing yun si Fiona. Hindi mawala sa isip niya ang mga mata ni Kirk. Parang wala yung emosyon. Hindi niya alam kung matatakot siya o mas lalong malulungkot gayong hindi yun ang mga mata ng binata na minahal niya. He used to be very gentle. Naaalala pa niya kung gaano ito ka-protective laban sa kanya. Hindi pwedeng ganyan ka na lang, Kirk. Ibabalik natin ang dating ikaw. Mantra na niya yon. Pero hindi niya alam na magiging ganito kahirap kapag nasa totoong laban na. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Naghanda na siya para sugurin si Kirk. Hindi pwede dito ang papetiks-petiks. Kailangan niyang umalis agad. Yung laging may surprise, para ma-cut off guard niya ito at hindi ito makapag-isip ng dahilan. Kaya ang gagawin niya ngayong araw ay dadalhan niya ito ng almusal. Sure po kayo? Hindi po kayo natatakot? Tanong sa kanya ni Miss Benitez habang inaayos nito ang mga dadalhin niyang pagkain kay Kirk. May tindahan ito ng mga lutong ulam. Kilala ko po si Kirk. Matagal kaming magkababata kaya safe po ako sa kanya. Hindi iilan ang nagtangka na lumapit sa kanya pero laging nauwi na parang may trauma. Suplado daw kasi talaga at tanging yung kasambahay lang niyang nakakalapit sa kanya. Pag-uulit pa nito, kahapon ay sinabi din nito yun sa kanya. Pero kita nyo naman ho, safe ako nakabalik dito mula sa parola, diba? Hindi niya ako masisindak. Kilala ko yun. Thank you po. Kinuha niya ang mga pinahanda niyang pagkain. Sa pagkakaalam niya ay yun ang paborito ni Kirk. Tortang talong, sinangag, pork chop at fresh na mangga. Yun ang dadalhin niya dito. Matapos niyang ayusin ulit ang sarili sa salamin ay lumabas na siya at tinungo ang bahay ni Kirk. May iilan na nagkakape pa sa labas ng bahay ang nakatingin sa kanya. Parang natatakot ang mga ito para sa buhay niya. Ganun ba ka nakakatakot si Kirk? OA naman yata ang reaksyon nila. Anya sa isip. Hindi naman kalayuan ng bahay ng binata. Pagdating ni Fiona doon ay naabutan niya si Aling Minda. Nagwawalis ng mga tuyong dahon. Good morning po, Aling Minda. Gising na ho ba si Kirk? Mastik lang bati niya pero salungat yon sa mukha ng matanda. Sabi po ni Sir, wag po ako magpapapasok na... Shhh! Kilala ako ni Kirk. Nagkausap na kami kahapon at alam niyang nandito ako. Alam din niyang pupunta ako ngayong umaga. Putol niya sa kung ano mang sasabihin nito. Pero po, sabi niya huwag kayong papasukin dito. Mapapagalitan po ako, ma'am. May kinuha siya sa bulsa niya at iniabot dito.
Bonus po ninyo to. Malaking tulong din yan para sa inyo. Kung hindi niya to madadala sa pakyut, tiyak na madadala sa pera ang mga to. 10,000 din yon. Pero baka magalit si sir. Matanggal pa ako sa trabaho. Wika nito ngunit hindi naman tinanggihan ng alok niya. Don't worry. Kapag pinaalis ka niya dito, akong bahala sa iyo, Manang. And that's her goal. Ang umalis si Aling Minda at siya ang magiging kasama ni Kirk sa bahay. Tumango lang ito. Dumiretso na siya sa loob. Napangiwi siya sa bahay. Mukhang haunted yon kahit na hindi naman masukal sa labas. Ramdam mo talaga na malungkot ang taong nakatira. Pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang madilim na paligid. Parang takot sa ilaw ang nakatira. Baka vampira na nakatira dito. Ani Fiona nang tuluyang makapasok sa loob. Hindi naman pangit ang bahay, sadyang kulang lamang sa sigla. Parang yung nakatira doon. Di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang pumunta dito? Parang kulog na may sumigaw mula sa likuran niya. What the hell? Gulat na wika niya at sabay na palingon sa binata. Galit na galit ang mukha nito. Pero hindi niya magawang matakot. Dahil bakit siya matatakot? Wala itong pang itaas. Halatang bagong ligo. Tumutulo pa ang tubig mula sa buhok nito. Kahit na lumipas ang taon, hindi pa rin nagbabago ang katawan nito. He got a nice physique every woman would die for. At ang abs nito, nagsusumigaw. Kaya paano niya ito makakalimutan? In love na naman ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka welcome dito? And how dare you trespass my privacy? Lumapit na si Kirk sa kanya at hinawakan siya sa mga kamay. Madiin. Gusto ko lang naman na dalhan ka ng pagkain. Kasi ang payat mo na. Dahilan niya, distracted siya sa amoy ng sabon nito. Ang bango. I don't need your food. And I don't need you. Leave me alone. At marahas siya nitong binitiwan, pero hindi siya nagpatinag. You need me more than anything else, Kirk. Kumain ka na, gutom lang yan. Tinalikuran niya ito at saka dumiretso siya sa kusina nito. Napansin niyang hindi na ito nakasunod sa kanya. Paglingon niya ay wala na ito. Saan kaya pumunta yun? Bulong niya sa sarili. Baka na-realize na nito na hindi nito kaya ang power niya. Talaga, hindi kita tatantanan. Nakangiti pang wika niya. Baka tinanggap na nito na hindi ito mananalo sa kanya. Kilala siya nito na persistent siya sa mga bagay na gusto niya. Pero naputol ang kaligayahan niya nang makarinig ng malakas na kalabog mula sa pinto at isang malakas na sigaw mula sa labas. Nagpanik siya at dali-daling lumabas. Nakita niya si Kirk nakaharap si Aling Minda. Umiiyak. Kirk, what are you doing? Sigaw niya sa binata. You're fired, Aling Minda. Ang kaisa-isahang utos ko sa inyo ay hindi niyo pa magawa. Galit na wika ng binata. You're overreacting, Kirk. Naiinis ng wika niya dito. Bumaling ito sa kanya. And you get inside. Let's talk. Aling Minda, I'll send you your salary. Huwag na po kayong bumalik. Tinalikuran na ito ni Kirk. Naiwan siya kasama ang umiiyak na si Aling Minda. Sabi po sa inyo, ma'am eh. Paninisit pa ng matanda sa kanya. Don't worry, sagot kita. Bibigyan kita ng trabaho, Aling Minda. For now, umuwi ka na lang muna sa inyo. Here. May dinukot uli siya sa bulsa. Another 10,000. Siguro naman okay na yan. Usap na lang tayo ulit sa susunod na araw. Anya sa matanda at mukhang naging okay naman dahil lumiwanag ang mukha sa instant 20,000 nito. Matapos i-comfort si Aling Minda ay sinundan niya si Kirk sa loob ng bahay. Nakita niyang nakatayo doon ng lalaki, nakaabang sa kanya, nakatiimbagang. Well, this is what you want. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Malamig na wika nito sa kanya. Medyo kinabahan siya pero ngayon pa ba siya papatalo? Mukhang umaayon ang sitwasyon sa kanya. Hindi mo kailangan maging OA, Kirk. Sana man lang hindi mo sinindak si Aling Minda. Matanda na yun. My house, my rules. At dahil makulit ka, from now on you will stay here with me. Ikaw ang papalit kay Aling Minda. You will follow me at kapag sinuway mo ko, o kapag hindi ko nagustuhan ng ginagawa mo, pauuwiin kita sa ayaw at sa gusto mo. Anito nang makalapit sa kanya. Sanay naman si Fiona na madikit dito noon, pero ewan ba niya ngayon? Ngayong nasa malapit ang binata ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Okay, I will prove to you na kailangan mo ko. Na kailangan mo nang bumalik sa dati. Naterminadong wika niya, pero parang hindi man lang ito natinag.
Uulitin ko. Kapag hindi ko nagustuhan ng mga kilos mo, you will go home. Do we have a deal? Wala siyang choice. Kailangan muna niya itong sundin para mas mapalapit siya dito. Hindi niya pwedeng biglain ang mga pangyayari. Dapat hinay-hinay lang muna. At kung ito ang paraan para mapalapit siya dito ay tatanggapin niya. Okay, deal. At inilahad niya ang kamay dito, hudyat na selyado ang kasunduan nila. Pero tiningnan lang siya ni Kirk at mabilis na tumalikod. Suplado? Bulong niya pero mukhang narinig yata dahil lumingon to. Rule number 1. Don't talk behind my back. Hindi ka bubuyog para bubulong-bulong dyan. Okay po, Your Highness. Baka gutom ka na, kako. Pwede ko munang mag-almusal. Wala akong ganong kumain. Pumasok na ito sa silid nito at pabagsak na isinara ang pinto. Ipinikit ni Fiona ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Fiona, tiis-tiis muna, okay? Lahat ng to ay para sa happy ever after mo. No pain, no gain, girl. You got this. Pagmamotivate niya sa kanyang sarili. Kailangan pa niyang gumawa ng strategy para hindi mainis sa kanya ang binata at baka palayasin pa siya nito sa Santa Catalina. Kinahaponan ay hindi man lang nasilayan ni Fiona ni Anino ni Kirk sa bahay. Daig pa niya nakatira ng mag-isa sa bahay na yon. Hindi man lang lumabas ang binata sa silid nito. Nailipat na niya ang kanyang mga gamit sa bahay nito at naayos na niya ang magiging silid niya, pero hindi man lang niya nakita si Kirk. Baka mamaya hindi na yun humihinga. Halos pabulong niyang wika habang nakatingin sa pinto ng silid nito. Hindi man lang ba siya kakain? Anong ginagawa niya sa silid niya? Curious pa niyang wika. Matapos niya makipagtalo sa kanyang sarili ay nag-decide siya na hatidan si Kirk ng pagkain. Nagpaluto siya ng kaldereta at nang maluto yun, ay agad niyang inihanda yun at kinatok si Kirk sa silid nito. Nakailang katok pa siya bago yun bumukas. Halatang masama ang loob nito nang pagbuksan siya. What? Asik nito sa kanya. Hindi ka ba kakain? Anong oras na? Nagpaluto pala ako ng kaldereta. Nakangiti niyang wika dito pero mukhang wala namang epekto. Tinitigan lang siya nito na para bang isa siyang dumi. Rule number 2. Bawal mo kong katukin dito sa kwarto ko. Istorbo ka sa trabaho ko. Nag-aalala ako na baka nagugutom ka na. O di kaya nagpakamatay ka na dyan sa silid mo. Hindi mo naman maaalis sa aking mag-alala. Let me remind you, hindi kita kasama dito sa bahay. Hindi kita kaibigan. Hindi kita kakilala. You will be my nanny. Ibig sabihin yan, ang gagawin mo lang ay magluluto, maglilinis ng bahay, at wag na wag akong guguluhin. May sarili akong oras ng pagkain at alam ko ang ginagawa ko. You don't have to remind me. Parang may bumara sa lalamunan ni Fiona dahil sa mga sinabi nito. Alam niyang naihanda na niya ang sarili sa mga ganitong tagpo. Ngunit hindi niya akalain na magiging masakit pa pala yun. Lalo nang sabihin nito sa kanya na hindi siya nito kaibigan o kahit man lang kakilala. At least, kumain ka na lang, di ba? Nani, di ba? Ang nani dapat inaalagaan ng alaga niya. Give me that. Kinuha nito sa kanya ang dala niyang pagkain at mabilis nitong isinara ang pinto. Naiwan si Fiona na nakatulala. Hindi niya napigilang umiyak. Hindi niya magawang umalis. Biglang bumukas ulit ang pinto. Nakita niyang napatigil si Kirk. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Di ba ito ang gusto mo? You can go home if you want. Walang pumipilit sa'yo rito. Paasik na wika nito pero nang tumingala siya ay may nakita siyang emosyon. Nag-aalala ba to sa kanya? Nabuhayan siya ng loob. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ako. Mabilis siyang tumalikod. Kapag hindi mo na kaya, pwede ka nang umalis. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Narinig pa niyang wika ni Kirk. Lumingon siya at ngumiti. Para sa'yo, Kirk, kakayanin ko. Naniniwala ako na hindi papatay ang Kirk na kilala ko. Dumiretso na siya sa kusina. Saka doon umiyak muli. Iiyak lang siya pero hindi siya susuko. Lumipas ang ilang oras ay naramdaman ni Fiona na bumukas ang silid ni Kirk. Nakasuot to ng puting sando at nakatali ang buhok. Hindi napigilan ng puso niya na magringo doon. Is she seeing a Greek god? Pumayat to mula nang huli niya itong makita, pero bagay dito ang bagong katawan. Mas lalong naging prominent ang panga. Ang mga mata nitong bagaman tila walang emosyon, but it was as expressive as ever dahil sa mga pilik mata nito and his stubbles. Nakadagdag yon sa mysterious aura nito. Please cook for our dinner.
Wika nito nang lampasan siya habang papunta to sa kusina. Sige, ano bang gusto mong ulam? Magpapaluto ako doon kina Miss Benitez. Finally, kinausap na siya ng binata. Siguro yun na ang simula ng inaasahan niyang pagbabago sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan siya nito na parang sinasabi nito kung nagbibiro siya sa sinasabi niya. No, ikaw mismo magluluto ng kakainin natin ngayon. Ako? Hindi ako marunong magluto, alam mo yan. Reklamo niya, sabay turo sa sarili. Ang tanging alam lang niyang lutuin ay nilagang itlog. All her life, she was surrounded with her nanny, kaya hindi siya marunong magluto. Then why are you here? Why the hell are you trying to intrude my private life? Anong silbi mo dito? Are you serious? Gagawin mo talaga akong kasambahay? I told you, kung hindi mo kaya, then just leave. Bukas ang pinto. Napapikit si Fiona sa frustration na nararamdaman ng mga sandaling yon. Alam niyang sinusubukan lang siya ng binata. Kung ito ang gusto nito, then fine. Hindi naman siya magtatagal bilang kasambahay nito dahil sinisigurado niyang kukunin niya ang loob nito. Maybe this is a good idea. A way to a man's heart is through his stomach. Anya sa isip. Madali na lang naman siguro magluto. May YouTube naman. Okay, fine. Ako magluluto. Siguraduhin mo lang na edible yan. Nakakalokong wika pa nito sa kanya. Oh God, did I see him smile? Kahit sandali lang ay parang nakita niyang napangiti ito. Binuksan ni Fiona ang kanyang YouTube app at naghanap ng video kung paano magluto ng adobo. For the meantime, yun lang muna ang maluluto niya. Bukas ay aaralin niya ang iba pang potahe. Ano bang ingredients mo dito? Nilampasan niya ito at dumiretso na sa kusina. Binuksan niya ang ref nito at kinuha niya ang mga ingredients sa mga lulutuin niya. Anong mas gusto mo, adobong baboy o adobong manok? Anything, yung hindi hilaw sana. Okay, chicken. Nagkaldereta ka na pala kanina. Pinalambot muna niya ang manok matapos linisin. Pagkatapos ay sinimulan niyang hiwain ng mga sangkap. Pero aabutan yata siya ng pagguho ng mundo dahil hindi siya marunong kahit simpleng hiwa lang. Kaya pa? Pangahamon ni Kirk sa kanya na hindi siya iniwan doon. Nakamasid lang to sa kanya. Madali lang to, aray! Hiyaw niya nang maramdaman niyang na-slide ng kutsilyo papunta sa daliri niya. What the hell? Bigla ay naramdaman niyang lumapit si Kirk sa kanya at kinuha agad ang kamay niya. Are you okay? Puno ng pag-aalalang wika nito. Malayo ito sa bituka. Wika niya, pero aware na aware sa magkadikit nilang katawan. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat niya dahil mas naramdaman niya ang init ng nagmumula sa kamay ni Kirk na nakahawak sa kamay niya. Lord, sana wag na munang matapos to. Pipi niyang dasal sa isip. Come here, linisin natin yan at lagyan ng band-aid. Bakit kasi pinipilit mo pang sarili mo dito, Fiona? You're ridiculous. Parang natutunaw ang puso niya. Tinawag siya nito sa pangalan niya sa unang pagkakataon na nakita sila. Kailangan ko pa bang masaktan para lang makita ulit yung Kirk na kaibigan ko? Hindi niya napigilan ng sariling sabihin yon. Napatigil din si Kirk sa ginagawa nito. Mukhang na-realize din ito ang ginagawa. Nakita niyang napalunok ito ng sunod-sunod. Bigla itong tumayo. Linisin mo yung sugat mo at magpaluto ka na lang ng ulam na gusto mo. Malamig na ulit na wika nito sa kanya at iniwan na lamang siya basta. Bumalik ito sa silid nito. Naiwan si Fiona na nakamaang, pero nabuhay muli ang pag-asa na meron siya. Alam niyang kahit anong pilit nito na itago ang dating ito, lalabas at lalabas din yon. Kaya wag kang sumuko, Fiona. Tiyagaan mo lang ang lalaking yan. Bibigay din yan sa bandang huli. Maaga pa siyang nagising kinabukasan para ipagluto si Kirk. Hindi naman pala ganoon kahirap magluto, lalo na kung magpiprito ka lang ng itlog at spam. Yun lang ang nakita niyang available na mabilis lutuin. Kahit na ilang beses siyang natalsikan ng mantika ay hindi niya yun alintana. Basta mairaos niya ang unang beses na magluluto. Naramdaman niyang bumukas ang pinto ng silid ni Kirk. Masigla niya itong sinalubong. Good morning, handsome. Nagluto ako ng breakfast. Napansin niya ang may mga dala itong gamit. Saan ka pupunta? Hindi ka muna kakain? Sunod-sunod niyang tanong dito nang hindi siya nito pinansin. I'll go somewhere. Baka doon na ako kakain. Maglinis ka na lang ng bahay at magwalis ka sa labas. Sabi nito habang inaayos ang sapatos. Pero nagluto ako eh.
Kumain ka muna bago umalis. Hindi pwedeng masayang ang effort niya. Nagmamadali ako. Tipid na sagot nito at lumabas na, kaya naiwan siyang nakatulala. Marami pa naman ang niluto niya. Disappointed man ay mag-isa niyang kinain ng mga niluto niya. Para naman siyang nakasakay sa roller coaster sa bahay na yon. Minsan masaya, tapos bigla na namang para siyang nireject ng mundo. Pagkatapos kumain ay naglinis siya ng bahay. Hindi man sanay ay kailangan niyang panindigan yon. Nagwalis siya sa labas, ngunit pagkatapos maglinis ay wala na naman siyang gawa. Napatingin siya sa silid ni Kirk. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya at nilapitan niya yon. Pinihit niya ang pinto at hindi yun nakalock. Tuloy-tuloy niyang binuksan yon at nagulat siya sa mga nakita niya. Napakaraming painting sa loob. Yung iba ay nakasabit, yung iba naman ay nakasandal lang sa baba. Kailan pa siya natutong magpinta? Nagtatakang wika niya. Ang mga subject nito ay halos mga nakatalikod na babae. May isa itong painting na hindi pa tapos at yun ang nilapitan niya. Babaeng tila naglalakad sa garden. Hanggang ngayon pala'y hindi mo pa talaga siya nakakalimutan. May sakit sa puso niyang sabi habang nakatingin doon. Kilala niya ang babae sa bawat painting nito. Ang hirap mong kalaban. Ako yun nandito pero ikaw ang gusto niyang makasama. Anong ginagawa mo dito? Napapitlag siya nang makarinig ng boses mula sa likuran niya at nagulat siya nang makita si Kirk. Galit na galit. Gusto ko lang linisin ang silid mo. Kinabahan siya sa anyo ng lalaki. Mukhang sasaktan siya nito. Get out! Sumusobra ka na! Mariing wika nito sa kanya. Nilapitan siya nito, ngunit nang matigas siya. Ano ba kasing ginagawa mo sa buhay mo, Kirk? Move on! Hindi dito iikot ang buhay mo. Sinasayang mo ang panahon at buhay na meron ka. Maybe it was about time to remind him again na buhay pa ito. Wala ka sa posisyon para sabihin kung anong makakabuti para sa akin. Hinila siya ulit nito, ngunit pumitlag siya at binawi ang kamay nito. Kung hindi ako, sino? Si Bea? She's dead. Wala na siya, Kirk. Tanggapin mo na yon. Kahit iguhit mo pa siya ng ilang beses, hindi na siya babalik. It's been 5 years. Pinapatay mo lang ang sarili mo. Bea was his fiancé. Bea took her life before the wedding. Ayon sa iba, pressure daw to dahil sa mama ni Kirk na una pa lamang ay tutol na sa relasyon ng dalawa. Kirk took all the blame nang mawala ang dalaga. Don't you dare mention her name. May namuong luha sa mga mata nito. Nakita niya yon. Ano ba talagang gusto mo? Leave me alone, Fiona. Parang pagod na ito. Parang gusto na nitong bumigay. Hindi niya napigilan ang sariling lapitan to. Ikaw ang gusto ko, Kirk. I don't want to leave you here na ganito. Tama ng mahabang panahon na nagluksa ka sa kanya. Hindi mo deserve ang lahat ng to. Niyakap niya ito at naramdaman niyang hindi ito umiwas. Ilang minuto silang ganoon hanggang sa naramdaman niyang umiiyak na to. Pagod na ako. Ayoko na. Minumuta niya ako araw-araw. She was calling my name. She needed help pero hindi ko maibigay dahil wala na siya. Araw-araw kinakain ako ng konsensya ko. Sana namatay na lang ako. Sana mamatay na lang ako. Ngayon lang niya nakita si Kirk na ganoon ka-vulnerable. Parang nadudurog sa loob si Fiona. Siguro ay tuluyan ng sumabog ang anumang kinikimkim nito. You're not alone, Kirk. Andito ako. Hindi ka naman talaga nag-iisa pero mas pinili mong mapag-isa. Please, bumalik ka na. Naramdaman niyang marahan itong kumala sa kanya. Tinitigan siya ni Kirk. Nagtama ang mga mata nila. Naging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Why are you doing this, Fiona? Seryosong tanong nito sa kanya. Kailangan niyang maging tapat dito. Ito na ang matagal niyang hinihintay. Mahal kita noon pa, Kirk. Nasasaktan ako tuwing nakikita kang ganyan. Ayoko na nakikita mo ko bilang kaibigan lang. Bilang nakababatang kapatid. I'm more than that. Noon nagparaya ako dahil alam kong may mahal kang iba. Tiniis ko yon, tinanggap ko. Napatigil siya dahil may bumara sa kanyang lalamunan. Naiiyak na siya. Kirk, kaya kong tanggapin na masaya ka sa piling ng iba kahit na ako yung masasaktan. Kaya kong tanggapin na hindi ako ang mahal mo. Okay lang sa akin at siguro masasanay din ako. But seeing you like this, miserable, walang buhay, hindi ko kayang tanggapin yun dahil mahal kita. And I only want the best for you.
Parang may malaking bara na nawala sa lalamunan niya. She said it, at walang kasinggaan sa pakiramdam na masabi niya ang nararamdaman dito. I'm sorry, Fiona. Sabi lang nito, ngunit bumaba ang mga labi nito papunta sa mga labi niya. Naging mapusok ang unang paglapat ng kanilang mga labi. Naramdaman niya ang tila kasabikan mula dito. Buong puso niyang tinanggap yon. Parang bulta-bultahing kuryente ang dumaloy mula rito papunta sa kanya. Parang naging buhay ang buong pagkatao niya habang dinadama niya ang mga halik nito. Naging malalim yon. Hanggang sa maramdaman niyang nakahiga na silang dalawa sa kama nito. She was touching him all over the places. She was on fire. At ramdam niyang ganoon din ang binata. Oh God, why is this so sudden? Anang isip ni Fiona, ngunit buong puso niyang tinanggap ang lahat ng yon. Dahil yun ang gusto niya, ang matagal na niyang pinapangarap, ang maangkin ni Kirk at maging isa sila. Nagising siya sa marahang paggalaw ni Kirk sa ibabaw ng kama. Nagmulat siya ng mata at nakita niyang nagising din to. Nagkatitigan sila. He was divine. Para itong isang aparisyon. A miracle. Ganito pala ang feeling kapag yung isang bagay na matagal mo nang gusto ay finally nangyayari na. Wika ni Fiona sa isip habang nakatitig dito. Hindi niya napigilan na hawakan ang mukha nito. Hindi ba ako nananaginip? Marahang usal niya. Kinuha ni Kirk ang kamay niya at dinala sa dibdib nito. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito. Can you hear it? It's real. May gumuhit na konting ngiti sa mga labi nito. Her heart did a somersault. It was first time na nakita niya muli ang mga ngiti nito. Mabuti naman marunong ka nang umiti. Sabi niya dito na naging dahilan para magsalubong ang mga kilay nito. I can't promise anything, Fiona. I'm not expecting anything. Pagsisinungaling niya dito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahil ano nga bang aasahan niya dito? Na sa isang iglap ay magiging okay ang lahat? Small progress is still a progress. Paalala niya sa kanyang isip. Kinabig lang siya ng binata at niyakap. But I'm happy that you were here. Hindi rin kita kayang tiisin at nakikitang nahihirapan. Pero hindi ko alam na yun ang tingin mo sa akin. I'm sorry pero alam mo naman na ibang sitwasyon noon. Alam ko, hindi mo kailangan na maging guilty sa mga nangyari ngayon, Kirk. Ginusto ko to. Lahat ng to gusto ko. And I'm doing this dahil mahal kita. Wala ka bang maipapangako ngayon, pero hindi ako mapapagod na antayin ang araw na mahalin mo din ako at makalimutan mo ng lahat sa nakaraan. Tutulungan kita. Basta hayaan mo lang ako na tulungan ka. Wika niya sa binata dahil nararamdaman niyang tila naging guilty ito. Iniisip niya rin na ang nangyari sa kanila ay dala din siguro ng mataas na emosyon nila kanina. Pero bahala na. She will just cross the bridge when she get there. I won't promise, but I will try. For you, Fiona. Anito at muli siyang siniil ng halik. Mabilis siyang tumagon. Kung saan man siya dalhin ng kapusokang yon ay bahala na. Nandito siya sa mga sandaling to. Masaya ang puso niya. Wala man sigurong kasiguraduhan, ngunit ganoon naman ang buhay. Walang may alam sa kung ano ang pwedeng mangyari bukas. Ang meron siya ay ang ngayon. At nangako si Kirk na susubukan nitong maging maayos na ang lahat. Mahirap man paniwalaan pero umaasa ang puso niya. Na kung ano man ang meron sila ngayon, yun ang magdadala sa kanila sa magandang bukas. Umaga ay nagising si Fiona na magaan ang kanyang pakiramdam. Kinapa niya ang kanyang higaan at wala na doon si Kirk. Bigla siyang nagpanik. What if umalis ang lalaki? Narealize na hindi naman pala siya worth it. Mabilis siyang nagbihis at lumabas ng silid. Kahit medyo nananakit ang katawan ay sinubukan niyang bumangon. Nabigla siya nang makita sa kusina ang binata. Nakatalikod to, mukhang may ginagawa. Bigla itong lumingon. Hey, gising ka na pala. Hindi na kita ginising dahil alam kong pagod ka. Pilyong wika nito sa kanya. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mukha dahil sa sinabi nito. Naalala niya ang mga nangyari kagabi. Marunong ka palang magluto. Sa halip ay sabi na lang niya habang papalapit dito. Simpleng luto lang, hamsilog. Sagot nito sa kanya at biglang pinatay ang stove at nagsimula ng maghain. Have a seat. Alam ko naman na gutom ka. Mamaya punta tayo sa dagat. Maganda doon kapag sunset. Sabi pa nito sa kanya at napansin niyang parang sinusubukan nitong pag-aani ng sitwasyon. Is he guilty sa mga nangyari?
Hindi naman siguro. O baka na-realize na nito na panahon na para mag-move on. Really? Pupunta tayo ng dagat? Hindi niya maitago ang excitement. For the first time, yun siguro ang magiging official date nila na alam ni Kirk ang feelings niya dito. Yeah, you should enjoy while you're here. Maraming magagandang tanawin dito. Sabi nito sa kanya at hindi nakaligtas ang sinabi nitong while you were here. Anong ibig nitong sabihin? Iwinaglit niya ang katanungang yon. Ayaw niyang ispoil ang kaligayahan na nararamdaman niya. Excited na ako. The last time na kasama kita na pumunta sa dagat ay sa Bali pa noon. Kasama pa si Rafael at Drake. Masiglang wika niya para ipaalala dito ang mga kapatid nito. Yeah, and you were crying habang nanonood ng sunset. Tinukso ka pa ni Drake dahil para ka daw sira. Speaking of your brothers, hindi mo ba sila namimiss? Hindi mo man lang ba sila tinatawagan? You guys were close. Nag-aalala ang mga yun sa'yo. Si Rafael, kinasal na sabi ng mami mo. Paalala niya dito na may pamilya din na naghihintay dito sa labas ng Santa Catalina. We talk once a year or twice. I explained everything to them. Hindi ko pa kayang umuwi. Parang bigla ay nagdilim ang aura nito, kaya bigla na lang niyang binawi ang topic. Hindi niya pwedeng biglain ang lahat. Nag-picnic na lang tayo din mamaya. Can I bring my camera? Pinasigla niya ulit ang boses para mawala ang tensyon. Sure, para may remembrance ka pag uwi mo. Pag-uwi natin. Pagtatama niya sa sinabi nito sa isip niya, dahil hindi siya uuwi na hindi ito kasama. Kinahaponan ay tinupad ni Kirk ang sinabi nito kay Fiona na pupunta sila ng dagat. Sakay ng motorbike ni Kirk ay nakaangkas siyang dinala nito sa tabing dagat. May mga baon silang pangmeryenda. Naupo sila sa tabing dagat habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang ganda! Bulalas niya habang kinukunan ng litrato ang papalubog na araw. Picture tayo, Kirk! Wika niya dito at hinila ito patayo. Ikaw na lang, kukunan kita ng picture. Huwag kang KJ, Kirk. Sige na, please. Tapos after nito, solo ko naman. Wika niya at tila wala itong magawa na sumunod sa kanya. Sinet up niya ang kamera sa mataas na bahagi na nakapatong sa kanya. Pagkatapos ay pinatayo niya si Kirk. Tumabi siya dito at nag-pose sila ng mga 4 na beses. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamera at chinek ang picture. Ang cute natin dito oh. Pinakita niya sa binata ang picture kung saan nililipad ng hangin ang buhok nilang pareho habang nakatingin si Kirk sa kanya. Yeah, ang ganda. I-frame mo. Mahilig ka naman sa ganyan, di ba? I remember our trip sa Palawan, ang dami mong kuha nun. Sabi nito na matamang nakatitig sa kanya. Naupo na ulit sila habang nakatingin sa dagat. Hindi niya maiwasang mailang sa mga titig nito, pero hindi niya pinahalata. Maligaya ang puso niya sa mga sandaling yon. Akala ko talaga hindi mo na maaalalang mga yon. Kapag kasama kita, yun lagi ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Why do you love me, Fiona? I'm not the same 5 years ago. May nahong tanong nito sa kanya. Kinuha niya ang kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Alam kong nagbabago ang tao sa pagdaan ng panahon, Kirk. Maybe some of us, kapag alam nila na nagbago na ang taong mahal nila, magbabago din ang pagmamahal nila sa taong yun. But I'm not them. I waited for you for too long. I see you change overnight after what happened to Bea. At mas lalo lang kitang minahal. Bakit? Dahil ikaw lang ang nakita kong lalaki na pagkatapos na mawalan ng minamahal ay parang nawala ka na rin. Maybe may guilt sa part mo pero mas nangibabaw din ng pagmamahal. I want that love, Kirk. Dahil kaya ko rin yung gawin sa taong mahal ko. She was not afraid confessing her love to him kahit na para siyang naguhubad ng pagkatao niya dito. Bakit pa siya matatakot? Hindi niya hawak ang bukas. He saw pain in his eyes. Nakita din niya ang luhang namuo sa mga mata ni Kirk. She was the only girl I loved, Fiona. Hindi ko kayang tanggapin na nawala na siya. Alam mo yan, marami akong sinisisi sa pagkawala niya. Gusto kong magalit sa Diyos, sa mundo, sa pamilya ko, pero masikit sa sarili ko. Bakit hindi ko napansin ang mga sign na depressed siya? Bakit feeling ko hindi ko siya pinaglaban? It was eating me inside, at baka habang buhay kong dalhin ang guilt na yun at natatakot ako. You don't deserve me. May mas deserving sa pagmamahal na kaya mong ibigay. Hindi na nito napigilan ang luhang bumuhos dito.
Mas gusto niya yon. Mas nag-open to sa kanya. Isa yun sa mga hakbang ng pagtanggap. Yung kaya mo nang sabihin ang nararamdaman mo. It's been 5 years at kailangan na nitong tanggapin ang pagkawala ni Bea. Hindi ikaw ang magde-decide kung sino ang para sa akin, Kirk. Like what I've said, I'm willing to take the process. Hayaan mo lang ako na mahalin ka. Hayaan mo lang ako na nasa tabi mo ngayong kailangan mo ko. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na tutulungan kitang maghilom hanggang sa makaya mo na. Hindi niya alam pero siya ang natatakot sa mga sandaling yon. Dahil paano pala kung naghilom na ang sugat nito pero hindi pala siya ang babaeng para dito. That's why it's a risk. You have to take it or have regrets the rest of your life, Yona. Anang isang bahagi ng isip niya. Nakita niyang tahimik na umiiyak si Kirk habang nakatingin sa papalubog na araw. Naging mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya na parang doon to kumukuha ng lakas ng mga sandaling yon. I hope when the right time comes, nandyan ka pa rin, Fiona. Parang sasabog ang puso niya sa naririnig mula kay Kirk. Siya naman ang naiiyak. Hindi lang nito alam kung ano pa ang kaya niyang ibigay para dito. Hindi ako aalis, pangako. Handa akong maghintay. Humilig siya sa balikat nito. Sabay silang nakatingin sa papalubog na araw. Dalawang puso na umaasa. Ang isa na makalaya sa nakaraan at ang isa na naghihintay na ang pag-ibig nito ay matugunan. Naging maganda ang mga sumunod na araw. Nakikita ni Fiona ang progress kay Kirk. Hindi na ito masyadong bugnutin kahit na may mga araw na gusto nitong mapag-isa ay hinahayaan niya ito. Kung makaasta sila sa isa't isa ay daig pa nila ang magkasintahan. And she's so happy. Walang label ang relasyon nila pero hindi siya nagmamadali. May tamang panahon ng lahat. Ang mga araw ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan. Hindi niya yun namalayan dahil sa kaligayahan na kanyang nararamdaman. Mukhang masarap yan ah. Naramdaman niyang pumulupot ang kamay ni Kirk sa kanyang bewang. Nasa kusina siya, nagluluto ng kanilang hapunan. Maalam na siyang magluto dahil sa YouTube at turo ni Kirk. Salmon and lemon butter sauce, favorite mo. Nakangiting wika niya. Paano ka natutong magluto niyan? At saan ka bumili ng salmon? Siyempre sa best friend ko, sa YouTube. Tapos yung salmon, umorder ako kahapon lang dumating. Hindi mo napansin, busy ka kasi sa painting mo. Mukhang nabibili ka sa pagluto dito ah. Pwede ka na magtayo ng restaurant pag uwi mo sa Manila. Saad nito sa kanya na hindi niya pinansin. Hindi pa nila napag-uusapan ng bagay na yon. Hindi pa rin niya nararamdaman na sasama ito sa kanya pag uwi. Marahil kaunting tiis pa at magkukusa na itong magyaya pa uwi. Sana nga mangyari yon. Mas gusto kong ipagluto ang taong mahal ko kaysa sa ibang tao. Biro niya dito at nakita niyang sumeryoso ito. By the way, Kirk, ang haba na ng buhok mo. Bakit di ka magpagupit? Tara sa bayan. Puna niya sa mahabang buhok nito. Hinagod nito ang sariling buhok. In the future, kapag kaya ko nang humarap ulit sa pamilya natin. Saad lang nito sa kanya. Let's go, okay na yan. Kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Pag-iiba nito bigla ng paksa. Katulad ng nakasanayan, para hindi masira ang moment nila ay hahayaan na lang niya ito. Ayaw pa niya ng complication. Masyado pa siyang masaya para sirain yun. Hahayaan na lamang niyang lumipas at aasa siya na darating ang araw na pag-uusapan na nila ang hinaharap. Ang kung ano nga bang meron sila. Isang umaga, 2 buwan nang makalipas, ay nagising si Fiona na nahihilo. Dali-dali siyang pumunta sa banyo at pagkarating doon ay parang naduduwal siya. Hindi niya napigilan ang sariling magsuka. Lumipas ang ilang minuto at pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nanghihina siya. Kinapa niya ang sarili. Baka may lagnat siya. Pero hindi naman siya mainit. Sinubukan niyang tumayo at pumunta ng kusina. Uminom siya ng maligamgam na tubig. Medyo naging okay ang pakiramdam niya pero medyo nahihilo pa siya ng konti. Wala pa naman si Kirk. Maaga itong pumunta ng dalampasigan. Manonood daw ito ng sunrise. Pilit siya nitong isinasama pero umayaw siya. Ilang araw na siyang matamlay at parang tinatamad kumilos. Nahiga siya ulit sa kanilang kama nang makaramdam ng panghihina. Hanggang sa biglang may pumasok sa isip niya. Shit! Napamura siya nang may ma-realize. I never had my period. Kagatlabing wika niya at biglang bumangon. Hindi niya napansin na delay na ang kanyang period. Sa sobrang focus niya sa sitwasyon niya ay hindi niya nabantayan ang period niya. Agad siyang bumangon at nagbihis. Kinuha ang motor at pumunta ng bayan.
Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. What if buntis ako? Anang isip niya pero hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Mabilis siyang nakarating sa bayan at bumili ng pregnancy test kit. Bumalik siya agad sa bahay nila at nag-take ng test. Namutla siya nang makita ang 2 guhit. Paano na? Matatanggap kaya ni Kirk? Tanong niya sa sarili at tila hindi na naging sigurado sa kanilang sitwasyon. Mag-iiba na yon gayong may involved ng bata. Pero kailangan pa niyang makonfirm yon. Kailangan niyang pumunta ng OB-GYN. Kinakabahan man ay nagkaroon siya ng kakaibang sigla. Kung malalaman ni Kirk na buntis siya, siguro ay makukumbinsin na niya itong umuwi. Magkakaroon na sila ng anak. Magkakaroon na ito ng rason na mas ayusin at harapin ang realidad. Hindi man siya ang rason, at least ang anak man lang nila. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng ina ni Kirk. Yes, Fiona? Tita, nahanap ko na po si Kirk. Wika niya dito sa kabilang linya. Bring him home, iha. Kailangan na niyang umuwi. Puno ng pangungulilang wika nito sa kabilang linya. Yes, tita. Kailangan na talaga niyang umuwi. Because we will get married. Nabuntis niya ako. Hindi niya mapigilan ng excitement. Baka yun na ang paraan ng Diyos para hindi siya mahirapan. Blessing ang magiging anak nila. That's a good news, iha. Come home as fast as you can. Anito at nawala na rin sa kabilang linya pagkatapos ng ilang paalala na sinabi nito. Hindi na siya makapaghintay na masabi kay Kirk ang magandang balita na dala niya. Inabangan niya ito. Hindi rin naman nagtagal ay dumating ang binata. May dalatong prutas. Mukhang naligo rin ito sa dagat dahil basa pa ang buhok. Hey, good morning. You seem so happy today. Bati nito sa kanya at nilapitan siya pagkatapos hagkan sa pisngi. My goodness ako, Kirk. Hindi na niya napigilang patagalin yun. Kailangan na nitong marinig ang magandang balita na dala niya. What is it? Mukhang excited naman itong sabi. Kinuha niya ang kit sa kanyang bulsa at pinakita dito. I think I'm pregnant, Kirk. You're going to be a daddy. Nakangiti pa niyang wika, pero agad din yung naputol nang makita ang reaksyon sa mukha nito. Tila nawalan ito ng kulay sa mukha. Hindi makapagsalita. Nakatingin lang sa kanya. No. Narinig niyang usal nito. Anong no? Nasaktan siya sa sinabi nito. Hindi nito tanggap na buntis siya? Na magkakaroon sila ng anak? I mean, why? Hindi pa pwede. Oh God. Tila hindi nito alam ang sasabihin at gagawin. She was never hurt her entire life. Ngayon lang. Sa nakikitang reaksyon na magiging ama ng kanyang anak. Parang hindi ito natutuwa. Damn you, Kirk! Sigaw niya dito. Hindi niya kayang tanggapin ang kinikilos nito. It's not what you think, Fiona. Listen to me. Paliwanag ni Kirk na hindi alam ang gagawin ng mga sandaling yon dahil nagsimula ng pumatak ang mga luha niya. We're not yet ready, Fiona. Alam mo naman na, stop it. Now you listen to me. Putol niya sa kung ano mang sasabihin nito na maaari pa niyang ikasakit. This is too much, Kirk. Tiniis ko lahat. Nagpakumbaba ako dahil mahal kita. Kahit na parang nakikipaglaro ako sa apoy, tinitiis ko dahil naniniwala ako na matatanggap mo ko at mamahalin mo rin ako. Those kisses, those nights we shared love, I thought it would be enough. Pero nagkamali yata ako. Because you were still stuck, living in your own damn past. Hindi ko nahahayaan na danasin ng anak ko ang dinaranas ko mula sa ama niya. Ang hirap-hirap mong mahalin. Nakakapagod kang mahalin, alam mo ba yun? Kung ayaw mong kalimutan ng nakaraan, kung ayaw mong tanggapin ang pagkawala niya, kung ayaw mong mag-move on, fine. I'm done, Kirk. Akala ko kaya kitang unawain hanggang huli. Pero ibang usapan na ngayon na magkakabibi na tayo. Sige lang, manatili ka lang dito at nakakulong sa nakaraan mo. But I can't take this anymore. I'm sorry pero hindi ko pala kayang tuparin ang pangako ko na hintayin kang maghilom. Bye, Kirk. At mabilis siyang naglakad palabas ng bahay nito. Palabas sa buhay nito. Halos hindi niya makita ang daan dahil sa luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero ang gusto niya ay makalayo. Makalayo sa lalaking minahal niya. Pero sama ng loob lamang ang inabot niya. I'm sorry, baby. Hindi siguro talaga ako kayang mahalin ng tatay mo. But I promise I will love you more than I love him. Hindi na siya ulit magmamakaawa. Hinding-hindi na.
Umuwi si Fiona sa Maynila ng araw na yon. Hindi na niya kinuha ang mga gamit niya sa bahay ni Kirk dahil hindi niya na ito kayang makita. Lalo lamang siyang masasaktan kapag nakita pa niya itong paalis siya at hindi man lamang siya pipigilan. Lumipas ang mga araw na naging mahirap sa kanya. Na-confirm niyang buntis siya. Hindi niya pa alam kung anong sasabihin sa kanyang magulang. Tanging ang ina lamang ni Kirk ang nakakaalam na buntis siya. Hindi pa siya handa sa kung ano man ang sasabihin ng magulang niya sa kanya. Pero desidido siyang panindigan si baby kahit na ano man ang mangyari. I'm sorry, Iha, that you have to go through this. Malungkot na wika ng ina ni Kirk. Nagkita sila isang araw sa bahay nila upang kamustahin siya ng ginang. It's okay, tita. Hindi niyo naman po kasalanan lahat. Mahal ko po si Kirk pero siguro sadyang hindi niya lang ako kayang mahalin tulad ng pagmamahal niya kay Bea. And then, she burst into tears again. Nitong mga nakaraang araw ay talagang sensitive siya. Konting bagay lamang ay naiiyak na siya. Ganoon daw kapag buntis. I only want the best for my sons, pero sa tuwi na ay lagi akong palpak. I know him and Bea were not ready by that time. Si Bea, she was unstable in terms of her mental health. I'm trying to fix her para maging handa sila ng anak ko sa tatahakin nilang buhay. But it was too late. Bea already made up her mind. Hindi rin yun ang unang attempt niya to kill herself. Akala nila itutol ako sa kanilang dalawa, pero ang hindi niya alam, I was trying to save them sa worst case scenario. And look at Kirk. Hindi ko siya naagapan agad. Paliwanag nito sa mga nangyayari sa buhay ng mga anak nito, kung saan tila lagi itong kontrabida sa pangingialam sa buhay pag-ibig ng mga anak nito. Pinahid niya ang mga luha. Niyakap siya ng ginang. I know, tita. Kilala kita. Mahal mo ang mga anak mo. And I love you too, Iha. Kung pwede lang napilitin ko si Kirk na pakasalan ka ay gagawin ko. Pero siya pa rin ang may hawak ng buhay niya. Siya pa rin ang magdedesisyon ng lahat. But always remember na I'm always here for you and my apo. Responsibilidad ko kayo. I will talk to your parents kapag ready ka nang kausapin sila. Kung hindi ka man panagutan ni Kirk, we will support you sa lahat ng kailangan mo, okay? That's the least I could do. At yun ang masakit para sa kanya. Nagdesisyon nga si Kirk sa buhay nito at hindi siya kasama doon. Hindi man lang ito sumunod sa kanya. Hindi man lang siya hinanap. Hinayaan siya nitong lumayo. Hindi siguro talaga siya sapat para dito. Mahal pa rin niya ito, pero ayaw na niyang mamalimos ng pagmamahal dito. Magfo-focus na lang siya sa anak nila. Don't worry po, tita. Hindi ko po pababayaan ang magiging anak namin. Sa mga susunod na linggo, sasabihin ko na po kay na mami ang kalagayan ko. Nahihirapan na rin po akong itago to. Sabi niya nang kumalas siya sa pagkakayakap sa ginang. If you need help, sabihin mo lang, okay? Nandito lang ako. Laging nakasuporta sa'yo. Opo, tita. Thank you po. Matapos ang usapan na yon ay naghiwalay na sila ng matanda. Naiwan na naman siyang mag-iisa. Kapag mga ganoon ay naiisip niya ang naging buhay nila ni Kirk sa Santa Catalina. Those were her happiest days. Gigising na kayakap to, pupunta sa dalampasigan at manonood ng paglubog ng araw. Hindi mag-iisip ng bukas dahil mas mahalaga ang ngayon. At higit sa lahat, ramdam niyang iisa lamang silang dalawa. Tumulo na naman ang luha niya. Saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Mahirap ba akong mahalin? Umiiyak na wika ni Fiona pero hinawakan niya ang kanyang tiyan. Alam niyang may buhay na doon. Kailangan niyang magpakatatag. Ayaw na niyang umiyak. Baka maging iyakin din ang anak niya. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang anak kahit papunta na siya sa puntong gusto na niyang sumuko. It was Sunday evening. Nakatanggap siya ng tawag mula sa mga pinsan ni Kirk. Meron daw salo-salo ang mga ito sa mansyon ng mga Montemayor. Wala sana siya sa mood na pumunta dahil parang masama ang pakiramdam niya. Ngunit kinukulit siya ng mga ito. Hindi naman niya pwedeng sabihin na buntis siya kaya hindi siya makakapunta. Kaya naman pumayag na lang din siya at nagdesisyon na pumunta. Papasok pa lamang siya sa magarbong mansyon ng mga Montemayor ay nakita na niya ang umpukan ng mga pinsan ni Kirk. Sinalubong siya ni Rafael na mahigpit na yakap. Are you okay? Parang namumutla ka. Nakangiting tanong nito sa kanya. Lumapit din ang asawa nitong si Mara. Malaki na ang tiyan nito. I'm okay, Raf. Congratulations sa inyong dalawa.
Sorry pala at hindi ako naka-attend sa kasal nyo. Bawi ako sa binyag ng baby nyo. Pilit ang ngiti niyang habang nakatitig sa mga ito. Sa totoo lang, naiinggit siya dahil nakita niya ang pagmamahal sa mukha ng dalawa. Kung sana ganyan din sa akin si Kirk. Bulong niya sa isip. Okay lang Fiona, nauunawaan namin. Hinihintay ka na nila sa loob, Fiona. Mahina ang wika ni Mara sa kanya na niyakap din niya. Magaan ang loob niya sa babae. Naikwento lang ng ina ni Rafael ang tungkol sa dalawa. Nagtagpo raw ang dalawa sa Korea at isinama na ni Raf pauwi sa Pilipinas si Mara. Naging kontra din ng ina ni Kirk sa pagmamahala ng dalawa. Pero after so many years, muli ang mga itong pinagtagpo ng tadhana at itinuloy ang pagmamahalan. How she wish ganoon din sila ni Kirk. Pero alam niyang napakalabo. Nagpaalam na siya sa mag-asawa at pumasok na sa loob. Nagtaka siya dahil halos kompleto ang magpipinsan doon. The princess is here! Tawag pansin ni Drake sa mga pinsan nito na tila nagkakasiyahan. Ito ang bunsong kapatid ni Kirk at Rafael. Binansagan itong playboy dahil kung magpalit ng babae ay parang nagpapalit lang ng damit. Hi Drake, long time no see. Anya nang makalapit dito. Niyakap siya nito. Yeah, busy ka yata sa kakahabol kay kuya. Biro nito sa kanya na inismiran lang niya. Shut up. Saway niya dito at nagsilapitan din ng ibang pinsan ng mga to. The Valencia brothers. Si Ethan, James, Harry, Yuki at Haru. Kinamusta siya ng mga ito. May konting kwentuhan at minsan ay mga tawanan. Saglit siyang nakalimot sa problema. Growing up ay kasakasama niya ang magpipinsan. Lahat gwapo. Pero si Kirk lang talaga ang tanging pinili ng puso niya. Kung alin pa ang mahirap mahalin, siya pa ang pinili ng puso niya. Si Kirk na lang pala talaga ang kulang. Halos pabulong niyang wika. Sus, kung sino pa yung wala, siya pa yung hinahanap. Tudyo sa kanya ni Ethan na pinandilatan lang niya ng mata. Mula noon hanggang ngayon, si Kirk pa din talaga ang hanap. Ani Yuki sa kanya at kinantsawan siya ng mga ito. Pero teka, ano bang meron ngayon? Bakit naisipan niyo mag-party? Tanong na lamang niya sa mga ito pero nagkatinginan lamang ang mga to. Biglang namatay ang ilaw. Napasigaw siya sa gulat. Napakapit siya sa braso ni Haru. Baka may power shortage lang pero imposible yon. Sa bahay pa mismo ng mga Montemayor? Biglang umalingaw ang isang malakas na tunog ng musika mula sa kung saan. May lumitaw na ilaw mula sa taas ng hagdan. May figurang nakatayo doon na pilit niyang inaaninag. Kirk? Pero ibang-iba na ito. Hindi na mahaba ang buhok. Nakapagpagupit na. He was stunning as ever. May pumitlag sa puso niya. Hindi niya mawari kung ano at may namuong luha sa kanyang mga mata. I know you've been waiting for this matagal na. Mahabang panahon kitang pinaghintay, Fiona. Wika ni Kirk habang pababa ng hagdan. May hawak pa talagang microphone. Pulang-pula na siya sa hiya. I know I become a jerk dahil sa mga ginawa ko sa'yo. Walang excuse yun. Naging masama ako. Na-overlook ko yung taong nandyan sa akin sa panahon na kailangan ko siya. Sa kakahanap ko ng meaning ng buhay ko, simula nang mangyaring trahedyang yun, hindi ko napansin na nasa tabi ko lang pala ang totoong meaning ng pag-ibig. I love you, Fiona, and I am willing to take risk again. Kahit ligawan pa ulit kita araw-araw para lang ibalik mo ang pagmamahal mo sa akin, gagawin ko. Mahabang paliwanag nito habang papalapit sa kanya. Hindi niya napigilang umiyak. Akala ko ayaw mo sa akin. Sa amin ni Baby Kirk. Mahinang usal niya habang hilam ng mga luha. I'm sorry. Hindi yun ang ibig mong sabihin. Nabigla lang ako at sa totoo lang natakot. What if masanay na naman ako na masaya? Masanay na naman ako na nandyan ka sa akin tapos isang araw iwan mo din ako. Hindi ko nakakayanin pa, Fiona. Sa loob ng mga araw na magkasama tayo sa Santa Catalina, yun lang ulit ang panahon na parang gusto kong mabuhay. Dahil na-realize ko na may tao palang handang gawin ng lahat para sa akin. Habang unti-unti ko nare-realize na mahal kita, mas lalo akong natatakot. Mas lalo akong hindi mapakali. Parang naduduwag na naman ako. Patawarin mo sana ako. Bigla itong pumiyok at nakita niya kung paano namuo ang mga luha sa mata ni Kirk. Parang may nilalabanan ito na hindi niya mawari. Pero bakit ginagawa mo to ngayon kung natatakot ka? Tanong niya dito. I just realized love is greater than fear.
Oo, kapag nagbahal tayo ay may kasama talagang takot. Pero hanggang saan tayo pwedeng matakot? Hanggang kailan tayo magtitiis na malayo sa isa't isa? May isang sagot lang doon. Kapag nagpadala tayo sa takot, lagi palang natatalo. Ayoko na maging talunan, Fiona. I'd rather risk again than losing you, my love. At niyakap siya ni Kirk. Bigla ay bumuhos ang mga luha nito. I'm sorry, Fiona. I'm sorry kung naduwag ako at natakot. Pakiusap, mahalin mo ulit ako. Mahal kita. Mahal na mahal. I don't want to lose you and our baby. Naging matagal ang pagkakayakap nito sa kanya. Parang sinisiguro nito na totoo nga siya at hindi na siya mawawala. What took you so long, Kirk? Hinintay kitang sundan ako. Because I need to fix everything. Sa pamilya ko, sa nakaraan ko. Gusto ko kapag nagkita tayo, buo na ulit ako. Napatawad ko ng sarili ko. Pinalaya ko na rin si Bea. She needed peace at habang nakaangkla ako sa nakaraan namin, hindi siya matatahimik. Thank you, my love. You made me realize all those things. Siguro nga, true love will find your way sa kung saan ka dapat. Wika ni Kirk sa kanya. Siya naman ang napaluha. Ito na ang panahon na hinihintay niya. Ang makuha ang pagmamahal at pag-ibig ni Kirk. At kapag nasa harap mo na pala at nangyayari na ang lahat ng yon, ay parang nasa alapaap ka. I love you too, Kirk. Thank you for coming back. Sabi niya dito at siniil niya ito ng halik. Naging mas mainit naman ang pagtugon nito sa kanya at nakarinig sila ng kantsaw mula sa mga tao sa paligid nila. Get a room, guys! Disgusting! Sigaw ni Drake sa kanila, ngunit hindi nila pinansin. And I love you so much, Fiona. Thank you for not giving up on me. Anito na maghiwalay ang kanilang mga labi at bigla ay may kinuha ito sa bulsa. Lumuhod to sa harap niya at biglang nagliwanag ang paligid. Fiona, I know this is so sudden, but will you marry me? At binuksan nito ang maliit na box at sumungaw doon ang pinakamakinang na diamante na nakita niya. Oh God! Nagpatuloy lang siya sa pag-iyak. Yes, Kirk, I will marry you. Walang paligoy-ligoy na sagot niya at nakarinig sila ng palakpakan sa kanilang paligid. She was so overwhelmed. Punong-puno ng kasiyahan ng kanyang puso. After all those storms, ito na siguro ang simula ng magandang bukas na para sa kanila. Tama nga sila. Ang pag-ibig na hindi sinusukuan ay laging nagwawagi sa huli. Lumipas ang mahigit isang buwan ay ikinasal sa dalampasigan ng Santa Catalina sina Kirk at Fiona. Binalikan nila ang lugar kung saan talaga nagsimula ang kanilang kwento. Maganda ang panahon sa araw ng kanilang kasal. Parang nakikisabay sa bugso ng kanilang damdamin. At the moment, she was reading her vow to him. Matagal kitang minahal ng palihim. Sa bawat paglalaro natin noon, sa bawat tawa mong hindi mo alam ay siya nang bumubuo sa puso ko. Noon pa man, ikaw na ang gusto ko makasama. Pero itinago ko nararamdaman ko. Natatakot ako na baka mawala ka kung malaman mong higit pa sa pagkakaibigan ng nais ko. Dumaan tayo sa maraming pagsubok. May mga panahong muntik kitang bitiwan. Mga sandaling akala ko hindi tayo para sa isa't isa. Pero kahit ilang beses akong lumayo, bumabalik pa rin ako sa'yo. Dahil ikaw ang tahanan ng puso ko. Ngayon narito tayo. Hindi na lang magkababatang magkasama sa alaala ng kahapon, kundi dalawang pusong pinagtibay ng panahon. Sa harap ng Diyos at lahat ng mga mahal natin, ipinapangako kong aalagaan ka, ipaglalaban ka, at mamahalin ka ng walang pag-aalinlangan. Ikaw ang matagal ko nang iniibig, at ikaw rin ang nais ko makasama hanggang dulo. Mahal na mahal kita, noon, ngayon, at magpakilanman. She was crying while reading her vow. Naalala ni Fiona ang lahat. Hindi naging madali, ngunit naging sulit naman ang bawat pinagdaanan nila. Yun siguro ang dahilan kung bakit naging matibay sila. Si Kirk naman ang nagbasa ng vow nito. Hindi ko inakalang darating ang araw na tatayo ako dito sa harap mo. Hindi lang bilang kababata mo, kundi bilang taong mamahalin ka at kasama mo habang buhay. Noon nakala ko'y isa ka lang mahalagang bahagi ng aking nakaraan. Ang matalik kong kaibigan. Ang palaging nandyan sa tabi ko. Hindi ko napansin kung kailan ka naging higit pa ron. Hindi ko agad naintindihan na sa bawat halakak natin, sa bawat lihim mong pangunawa, at sa bawat sandaling hindi mo ko iniwan, unti-unti mo nang binabago ang mundo ko.
Dumaan ako sa maraming pagsubok. Sa panahong akala ko'y wala nang patutunguhan ng buhay ko. Pero dumating ka, hindi para sagipin ako, kundi para ipakita sa akin kung paano ang isang tulad mo ay kayang mahalin ang isang tulad ko. Pinunuan mo ang mga kakulangan ko. Tinuruan mo kong maniwala ulit sa sarili ko. At ipinaramdam mong karapat dapat akong mahalin. Kaya ngayon, sa harap ng lahat, gusto kong sabihin ito ng buong puso. Ikaw ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Ipinapangako kong aalagaan ka, ipaglalaban ka at mamahalin ka. Hindi lang sa mga panahong madali ang lahat, kundi lalo na sa mga panahong mahirap. Dahil ikaw ang liwanag ko sa pinakamadilim kong sandali. Ikaw ang tahanan ng puso kong matagal nang ligaw. At ikaw lang ang nais kong makasama ngayon at magpakailanman. It was the most heartfelt vow she ever heard. Punong-puno ng kaligayahan ang puso ni Fiona, at sa tingin niya ay nakabawi na si Kirk sa lahat ng naging pagkukulang nito. Wala na siguro siyang mahihiling pa bukod sa maging healthy ang magiging anak nila. Pagkatapos nilang basahin ng kanilang vow, ay sinelyohan nila yon ng isang halik. Ang halik na magdadala sa kanila sa isang hindi lamang masayang ending, kundi sa kanilang panibagong buhay na tatahakin. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.